tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking krisis sa ekonomiya ang kasalukuyang nararanasan ng bansang Rusya matapos simulan ng Ukraine ang sunod-sunod na pag-atake gamit ang mga drone laban sa wild berries. Ang EVT ni EVT ang pinakamalaking e-commerce giant doon. Ang mga mapanirang pag-ataking ito ay direktang tumatama sa puso ng retail sector na nagdudulot ng malawakang pagkaantala sa supply chain at nagpapalumpo sa libu-libong maliliit na negosyo na umaasa sa platform na ito araw-araw. Ayon sa pagsusuri ng mga larawang satellite, hindi bababa sa 1.18 milyong metro kwadrado ng mga bodega o mahigit isang ikalimang bahagi ng kabuuang kapasidad ng wild berries ang tuluyan ng nasira dahil sa mga pagsabog. Ang malaking pagkawala ng infrastrukturang ito ay nagbunga ng matinding krisis sa lohistika sa buong bansa kung saan maraming produkto ang hindi na makarating sa mga mamimili na lalo pang nagpapahirap sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Isa sa mga matinding naapektuhan ng krisis ay si Vasily Klimov, isang may-ari ng pick-up point sa lungsod ng Moscow. Sa loob lamang ng 3 linggo, ang dati niyang kumikitang maliit na negosyo ay naging isang luging operasyon na ngayon ay desperado niyang ibinebenta sa merkado. Ayon sa kanya, bumagsak ng halos kalahati ang kanyang benta dahil kakaunti na lamang ang dumarating ng mga supply ng pakete mula sa mga bodega ng kumpanya. Si Klimov ay isa lamang sa mahigit 78,000 operator ng mga franchise pickup points sa buong Rusya at mga karatig bansa kung saan kinokolekta ng mga customer ang kanilang mga order. Dahil ang wild berries ang nangungunang online retailer sa bansa, ang anumang aberya sa sistema nito ay may malaking domino effect na agad na nararamdaman ng milyon-milyong ordinaryong mamamayan. Nagsimula ang serye ng mga pag-atake noong ika-28 Hulyo kung saan pinuntirya ng militar ng Ukraine ang mga bodega ng wild berries gamit ang mga drone tuwing gabi. Umabot na sa humigit kumulang 20 pasilidad ng kumpanya ang tinamaan sa buong bansa na nagdulot ng malalaking sunog at tuluyang sumira sa mga nakaimbak na produkto. Ang gabi-gabing mga pag-atake ay nagdulot ng matinding takot at kawalang katiyakan sa marami. Hindi bababa sa 13 tao na ang napaulat na nasawi sa mga pag-atake sa mga bodega ng wild berries sa nakalipas na buwan. Bagamat itinatanggi ng Ukraine na pinupuntirya nito ang mga sibilyan, sinabi ng Kyiv na ang mga pag-ataking ito ay bahagi ng kanilang kampanya upang dalhin ang digmaan sa mismong pintuan ng mga ordinaryong Ruso at upang pataasin ang kabuuang gastusin ng Moscow sa pagpapatuloy ng opensiba laban sa Ukraine. Bilang tugon sa mga pag-ataking ito, naglunsad din ng Rusya ng mga pag-atake ngayong linggo na kumitil sa buhay ng hindi bababa sa 17 tao sa mga komersyal na bodega sa paligid ng Kyiv. Iginiit ng Moscow na ang mga pasilidad na ito ay ginagamit ng militar ng Ukraine para sa pag-iimbak ng mga bahagi ng drone at iba pang kagamitang dual use o mga kagamitang maaring gamitin kapwa para sa sibilyan at militar na layunin na sumusuporta sa kanilang depensa. Katwiran naman ng panig ng Ukraine na aktibong sumusuporta ang wild berries sa militar ng Rusya dahil sa malawak na hanay ng mga produktong ibinebenta nito, kabilang ang mga night vision goggles, lagayan ng bala at mga helmet bukod pa sa mga ordinaryong damit at kosmetiko. Gayunpaman, mariing itinatanggi ng pamunuan ng kumpanya at ng Kremlin ang mga paratang na ito at sinasabing purong sibilyan ang kanilang serbisyo. Ang patuloy na pag-atake sa wild berries ay itinuturing na isang estratehikong hakbang dahil ang e-commerce platform na ito, kasama ang iba pang katulad na kumpanya, ay humahawak sa mga produkto at serbisyong katumbas ng 8.5% ng kabuuang ekonomiya ng Rusya. Ang pinsala sa sektor na ito ay nangangahulugan ng direktang paghina ng lokal na merkado na matagal nang pinoprotektahan ng pamahalaan ng bansa. Nagpahayag na rin ng malalim na pagkabahala ang gobernador ng Bangko Sentral ng Rusya na si Elvira Nabiulina. Sinabi niya na masusing binabantayan ng bangko kung ang mga pagkaantala sa supply na dulot ng mga pag-atake ay magreresulta sa mas mataas na inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa mga darating na buwan. Ang banta ng inflation ay lalo pang nagpapahirap sa mga mamimiling nahaharap na sa mataas na interest rate sa bansa. Ayon naman kay Elena Rybakova, isang kilalang ekonomista mula sa Kyiv School of Economics, ang mga pag-ataking ito ay maaaring magpahirap
sa mga pagsisikap ng Bangko Sentral na ibaba ang interest rate mula sa kasalukuyang antas na 14%. Paliwanag niya, kahit na walang paglago sa ekonomiya ng bansa, nananatiling mataas ang inflation. Kaya ang anumang biglaang problema sa supply ay maaaring magpilit sa bangko na panatilihing mataas ang mga interest rate. Samantala, ang pinakamalaking bangko ng pamahalaan sa Rusya, ang Sberbank, ay nagpahiwatig na maaari nitong taasan ang mga probisyon nito para sa pagkalugi sa pautang. Ito ay matapos pahinain ng mga pag-atake ng drone ang kalidad ng kredito ng mga online retailer at nagbebenta. Umabot na sa humigit kumulang 300 kumpanya ang lumapit sa bangko upang hilingin ang muling pagsasaayos ng kanilang mga utang. Isang mapagkakatiwalaang pinagmula na malapit sa Kremlin ang nagbabala na maraming maliliit at katamtamang laki ng negosyo na walang kinalaman sa digmaan ang labis na magdurusa sa sitwasyong ito. Ayon sa kanya, maaaring magkaroon ng malaking alon ng pagkabangkarote dahil walang sinuman ang may sapat na pondo upang suportahan ang mga nagbebenta na nangangailangan ng daan-daang bilyong rubol upang makabangon mula sa pinsala. Kinumpirma ng Kremlin itong nakalipas na buwan na may mga talakayan na sa loob ng gobyerno tungkol sa posibleng pagbibigay ng suporta sa wild berries at sa mga apektadong nagbebenta nito. Maaaring kabilang dito ang mga pautang mula sa mga bangko ng estado, mga diskwento sa buwis o direktang subsidyo upang maiwasan ang tuluyang pagbagsak ng sektor na ito na nagsisilbing mahalagang bahagi ng kalakalan sa buong bansa. Sa kabila ng mga pangakong tulong, nananatiling kritikal ang sitwasyon sa mga pick-up point. Sa kaso ni Climo, bumagsak sa 150 parsela na lamang bawat araw ang kanyang natatanggap mula sa dating 400. Sa katunayan, nang bisitahin siya ng mga mamamahayag, wala ni isang pakete ang dumating, kaya nagbiro na lamang siya na handa niyang ibenta ang negosyo sa halagang 1 ruble. Ang desperasyong ito ay makikita rin sa buong bansa kung saan mahigit 3,100 franchise pick-up point ng Wildberries ang nakalista para ibenta sa online marketplace na Avito. Ipinapakita nito ang malawakang pagkawala ng tiwala ng mga maliliit na mamumuhunan sa kakayahan ng kumpanya na mabilis na maibalik ang normal na operasyon sa harap ng patuloy na banta sa seguridad at kakulangan ng supply. Upang maibsan ang galit ng mga kasosyo, sinabi ng Wildberries na nagbigay na ito ng karagdagang mga diskwento, pagpapalawig ng panahon ng pagbabayad at paunang voluntaryong kabayaran sa mahigit 77,000 nagbebenta na nawalan ng mga produkto dahil sa mga sunog. Gayunpaman, marami pa rin ang nagrereklamo na napakabagal ng tulong at hindi ito sapat upang matakpan ang kanilang kabuuang pagkalugi sa negosyo. Kabilang sa mga malalaking kumpanyang naapektuhan ang fashion brand na Finflare na nawala ng mga produktong nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong rubol nang masunog sa pag-atake ng mga drone ang bodega ng Wildberries sa Electrostal, Silangan ng Moscow. Ayon sa kanilang e-commerce director na si Marina Droshina, labis na nabawasan ang kanilang inventaryo kaya bumagsak din ang kanilang mga online order. Mas pesimistiko naman ang pananaw ng mas maliliit na artisan tulad ni Anna Starostina, isang gumagawa ng handmade na candy. Nawalan siya ng 170 kahon ng produkto sa unang pag-atake noong Hulyo 1 solo. Sinabi niya na hindi na siya umaasa sa anumang kabayaran mula sa kumpanya dahil ayaw na niyang madismaya pa at pinag-iisipan na lamang niyang tuluyang isara ang kanyang maliit na negosyo. Sa kabuuan, ipinapakita ng sitwasyong ito kung paano binabago ng modernong digmaan gamit ang mga drone ang takbo ng ekonomiya ng isang bansa. Sa pag-atake sa mga sibilyang infrastruktura ng e-commerce tulad ng Wildberries, nagawang iparamdam ng Ukraine ang bigat at tunay na halaga ng digmaan sa mga ordinaryong mamamayan ng Rusya, habang nagiiwan ito ng malaking hamon sa katatagan ng ekonomiya at sa pamahalaan ng Kremlin sa mga susunod na taon. Isang napakahalagang kasunduan hinggil sa Strait of Hormuz ang kasalukuyan ng nasa huling yugto ng pagbabalangkas sa pagitan ng mga pamahalaan ng Iran at Oman. Sa kabila ng diplomatikong pag-unlad na ito, patuloy naman ang matinding tensyon sa iba't ibang bahagi ng Gitnang Silangan dahil sa sunod-sunod na madudugong pag-atake sa Yemen, Lebanon at Iraq na nagbabanta sa kapayapaan sa buong rehiyon. Inihayag ni Esmail Baghaei, opisyal na tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran, na malapit nang matapos ang mga pag-uusap sa Oman tungkol sa pamamahala sa Strait of Hormuz. Binigyang diin niya na maglalabas ang dalawang bansa na magkasanib na pahayag sa sandaling matapos ang proseso, maliban na lamang kung may ilang bansang hahadlang dito, na tila tumutukoy sa patuloy na panghihimasok ng Estados Unidos sa usapin
Ayon sa mga ulat, nakadepende ang naturang kasunduan sa pag-alis ng Amerika sa ipinapatupad nitong pagharang sa mga daungan ng Iran. Nang tanungin si US President Donald Trump sa Oval Office kung mayroon ng pinal na kasunduan upang muling ganap na buksan ang mahalagang daan ng pandagat na ito, iniwasan niyang magbigay ng direktang sagot. Gayunman, sinabi niyang nananatiling bukas ang Strait of Hormuz para sa pagdaan ng mga barko. Ang Strait of Hormuz ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang daan ng pandagat para sa pandaigdigang kalakalan at supply ng enerhiya. Bago pa sumiklab ang digmaan noong Pebrero dahil sa mga pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran, halos 20% ng kabuuang langis at natural gas sa buong mundo ang dumaraan sa makipot na rutang ito. Dahil dito, mahigpit na binabantayan ng pandaigdigang merkado ang anumang pagbabago sa seguridad sa lugar. Batay sa pinakahuling datos mula sa Lloyd's List Intelligence, hindi bababa sa 2 komersyal na barko ang direktang inatake sa Strait of Hormuz nitong nakaraang linggo lamang. Marami ring iba pang sasakyang pandagat ang nag-ulat ng mga banta mula sa mga puwersang nagpapakilalang bahagi ng Revolutionary Guard ng Iran. Patuloy din ang mga pag-atake ng mga rebeldeng Houthi mula sa Yemen laban sa mga barkong dumaraan sa Red Sea. Samantala, sumiklab muli ang matinding labanan sa Yemen matapos maglunsad ang mga rebeldeng Houthi ng isang malakihang koordinadong pag-atake na kumitil sa buhay ng hindi bababa sa 30 sundalo ng pamahalaan. Nasugatan din ang mahigit 50 iba pa sa magkakahiwalay na pambobomba sa gitna at silangang bahagi ng bansa. Minarkahan nito ang panibagong pagtaas ng tensyon matapos ang mahabang panahon ng medyo tahimik na sitwasyon. Tinamaan ng mga pag-atake ng Houthi ang mga kampong militar ng kinikilalang pamahalaan sa mga lalawigan ng Marib at Hadramaut. Ayon sa mga lokal na opisyal na tumangging magpabanggit ng pangalan dahil wala silang pahintulot na magsalita sa publiko, daan-daang sundalo ang nasawi o nasugatan sa sorpresang operasyong ito. Itinuturing ang insidente bilang isa sa pinakamalalang paglabag sa umiiral na kasunduang pangkapayapaan mula pa noong 2022. Bukod sa madugong labanan sa loob ng Yemen, naglunsad din ang mga rebeldeng Houthi ng sunod-sunod na missile attack sa katimugang rehiyon ng Najran sa Saudi Arabia malapit sa hangganan. Ayon sa militar ng Saudi Arabia, mahigit 10 sibilyan ang nasugatan, kabilang ang isang 4 na taong gulang na bata. Kabilang din sa mga nasugatan ang mga dayuhang manggagawa mula sa Egypt, Pakistan at Yemen. Ang bansang Yemen ay binalot ng madugong digmaang sibil simula pa noong 2014 nang makontrol ng mga Houthi ang kabiserang Sana at malaking bahagi ng hilagang Yemen. Lalo pang lumala ang labanan nang makialam ang koalisyong pinamumunuan ng Saudi Arabia noong sumunod na taon upang suportahan ang kinikilalang pamahalaan. Ang pinakahuling serye ng karahasan ay muling nagbabanta sa anumang natitirang pag-asa para sa kapayapaan sa bansa. Sa kabilang dako, patuloy din ang tensyon sa pagitan ng Israel at Lebanon. 2 sundalong Israeli ang napaulat na napatay at 4 naman ang malubhang nasugatan sa isang malakas na pagsabog sa katimugang Lebanon. Ito ang kauna-unahang pagkamatay ng mga sundalong Israeli mula nang ipatupad ang isang marupok na kasunduan sa tigil putukan noong nakaraang Hunyo sa pagitan ng mga puwersang Israeli at ng grupong Hezbollah. Bilang ganti sa pagsabog, agad na naglunsad ng mga airstrike ang militar ng Israel sa katimugang Lebanon dahil sa umano'y tahasang paglabag ng Hezbollah sa kasunduan. Nagpalabas din ng Israel ng babala sa mga residente ng mga kalapit na komunidad na lumikas agad para sa kanilang kaligtasan. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo na nag-utos ang pamahalaan ng Israel ng malawakang paglikas sa naturang lugar. Nagaganap ang panibagong sagupaan habang ang mga negosyador mula sa Lebanon at Israel ay kasalukuyang nagpupulong sa Rome, Italy upang talakayin ang pagpapatupad ng kasunduang napagkasunduan noong Hunyo. Sa ilalim ng naturang kasunduan, inaasahang aalis ang mga puwersang Israeli mula sa mga teritoryong sinasakop nito sa katimugang Lebanon, habang inaasahan namang isusuko ng Hezbollah ang mga armas at kagamitang pandigma nito. Dumako naman tayo sa sitwasyon sa Gaza, kung saan inaprubahan ng Parlamento ng Uganda ang pagpapadala ng mga sundalo bilang bahagi ng International Stabilization Force. Layon ng naturang puwersa na magsilbing tagapamayapa at tumulong sa pagpapanatili ng seguridad sa gitna ng nagpapatuloy na krisis sa rehiyon. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na kooperasyon ng iba't ibang bansa upang maibalik ang kaayusan sa nasabing teritoryo. Ang planong pagbuo ng puwersang pangkapayapaan na binubuo ng 20,000 sundalo ay unang iminungkahi ng Board of Peace ni US President Donald Trump noong Pebrero upang makatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa hinaharap.
Bukod sa Uganda, nangako rin ng ilang bansa tulad ng Morocco, Kazakhstan at Albania na magpapadala ng mga tropa. Gayunman, pansamantalang ipinagpaliban ng Indonesia ang kanilang pakikilahok sa misyon. Sa kabila ng mga hakbang na ito, nananatiling masalimuot ang usapang pangkapayapaan sa Gaza. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, hindi aalis ang kanilang militar sa kasalukuyang mga posisyon sa Gaza hanggat hindi ganap na isinusuko ng Hamas ang kanilang mga sandata at tuluyang nabubuwag ang grupo. Dahil dito, lalong nagiging malabo ang posibilidad ng isang mabilis at permanenteng tigil putukan. Samantala sa West Bank, formal ng kinasuhan ng mga taga-usig ng Israel ang isang Israeli settler dahil sa pagkamatay ng isang kilalang pinunong Palestino noong nakaraang taon. Inakusahan si Yinon Levy ng reckless manslaughter kaugnay ng pagkamatay ng aktivistang si Auda Hatalin noong Hulyo 2025. Kinasuhan din ang suspek ng ilegal na pagpasok sa pribadong ari-arian at paninira ng mga ari-arian. Ayon sa grupong B'Tselem, napakabihirang kasuhan sa Israel ang sarili nitong mga mamamayan dahil sa karahasan laban sa mga Palestino. Ito ang unang pagkakataon mula noong pag-atake ng Hamas noong ika-7 ng Oktubre 2023 na isang settler ang nilitis kaugnay ng pagpatay sa West Bank. Sa nakalipas na panahon, mahigit 1,100 Palestino na ang napatay ng mga settler at sundalong Israeli. Sa Iraq naman, naglabas ng babala ang pamahalaan laban sa mga armadong grupong kumikilos ng walang pahintulot ng Estado. Simula sa katapusan ng Setyembre, ang sino mang lalabag ay maaaring kasuhan ng terorismo sa ilalim ng anti-terrorism law ng bansa. Bahagi ito ng kampanya ng gobyerno upang kontrolin ang lahat ng uri ng ilegal na armas at ibalik sa mga opisyal na ahensya ng pamahalaan ang ganap na kapangyarihan sa usaping pangseguridad. Gayunman, hayagang tinanggihan ng ilang makapangyarihang grupong suportado ng Iran ang panawagang isuko ang kanilang mga armas. Kamakailan lamang, binomba ng Saudi Arabia at Amerika ang ilang base ng Popular Mobilization Forces sa Iraq matapos akusahan ng Riyadh ang mga grupong ito na gumagamit ng mga drone upang atakihin ang kanilang mga pasilidad ng langis na nagdulot umano ng malaking pinsala sa ekonomiya. Sa kabuuan, nananatiling komplikado at puno ng panganib ang sitwasyon sa buong gitnang silangan. Mula sa mga diplomatikong pag-uusap tungkol sa Strait of Hormuz hanggang sa madugong bakbakan sa Yemen at Lebanon, patuloy na sinusubok ang katatagan ng kapayapaan sa buong rehiyon. Iyan ang mga pinakahuling balita mula rito sa ating pandaigdigang ulat.